Doy, tama ba na dito mo pinatuloy ang mga yan? Baka mamaya, manggulo pa yan. Mawalan pa tayo ng trabaho. Kawawa naman kasi sila Kulas. Kaya tinulungan ko. Isa pa, mababait naman sila Tanggol eh. Sigurado ka? Ilang araw ko na kasama sila Tanggol kaya sigurado ako mababait sila. Tara na nga. Tanggol, papahangin lang kami. Ninong, ano na ang plano natin? Badong, kailangang makuha muna natin ang pera at kayamanan. Pinuntahan ko si Spinelli. Kinukuha ko yung malaking parte natin sa negosyo nila. Anong gabi? Hindi niya ako sinagot. Sigurado ako dahil alam niya wala na tayo sa kapangyarihan, kaya hindi niya ibibigay ito. Pwede yun. Alam niya na kalahati ng negosyo atin. Pero sabi ko sa kanya, babalikan ko siya at kukunin ko ang nararapat sa atin. Buti lang, walang masamang nangyari sa atin. Kaligtas tayo lahat. Buti nga eh. Tayo nalagasan. Siguradong mahihirapan tayo kung may isa pa mawala sa atin. Basta sa likod natin isa't isa. Wala mawawala sa atin. Tiwala lang. Sa palagay ko po, hindi niya ibibigay yan. Mahirap po talaga kasi kapag nasa ilalim. Lahat ng mga kaibigan mo nawawala, lahat ng mga kasosyo mo tatablahin ka. Kasi wala ka na namang silbi sa kanila. Kung nakuha natin ang parte natin kay Spinelli, ito ang gagamitin natin panimula sa ating pagbabago. Magbabago. Ibig mo sabihin, magbabago tayo ng buhay. Eh, paano ang ating negosyo? Tayo nagsimula noon. Tayo ang nagpalaki noon. Lo, akala ko ba, sabi niyo kanina, lalaban na ho tayo ng patas. Tsaka Ninong, sabi niyo na nasa loob tayo, kapag napagbigyan tayo ng pagkakataong makalaya, magbabagong buhay na tayo. Oo, nasabi ko yun. Pero paano naman negosyo natin? Papa, kaya siguro pinararanas ng Diyos sa atin ito para makita natin kung ano ang mga maling ginagawa natin. Lo, ito na ang tamang panahon para magbagong buhay tayo. Para labanan natin ang lahat ng mga politiko na gumagawa ng masama sa City Hall.